Ano po kaya ang nangyayari? Yamang kayo po matagal din sa Kongreso. Bakit hindi ba mabigyan ng enough funds, pondo o allocation etong ginagawa natin o plano nating gawin na oil exploration para hindi naman ganun kalaki yung dependence natin sa mga imported products? Yes, well, actually sa budgeting, babalik tayo sa budgeting. Mula panahon ni Gloria Arroyo, ang charge namin, kasi ang pondo, pinu-pork barrel, di ba? Kasi ang pondo nilalagay sa savings. Savings dati ang style ng pork barrel. PDAF, di ba? Nanalo kami isa kami sa bayan muna, nanalo na i-declare unconstitutional yung PDAF noong 2013 at DAP, no? So, pero meron pa rin ngayon. Kasi ang pondo dinadivert doon sa kung saan pwede may pagkikitaan, hindi doon sa mga proyekto sana maka-benefit sa atin. That's the first problem there. And the government, ang isip kasi palagi ng government is foreign corporations, foreign company, na kami naman sa bayan muna, sabi namin, we should industrialize dito. Ano ang ibig lang sabihin? Simple lang sinasabi namin, buhos kapital at suporta ang gobyerno sa lokal na negosyo at industriya. Yun ang solusyon dyan, hindi yung palaging, di ba, ang foreign investment naman, importante rin yun, but the secondary yun, yung primary growth, yung ating mga lokal na kumpanya, hindi yun ang trajectory ng gobyerno eh. So, for those two reasons, corruption at policy direction ng gobyerno, hindi matupad-tupad yung tustusan natin ang ating kakayahan. Hindi katulad ng mga, ang pinakahuli, South Korea, talagang Mm-mm. finokus ng South Korea sa lokal na negosyo at industriya niya, Samsung, Kia, Mhm, mhm. Hyundai. Di ba? So, tayo wala eh. Palaging foreign owned na tingin namin may karanasan na tayo dyan, hindi yan nakadulot sa atin ng kaginhawaan. Oo, pero nabanggit po ninyo kanina yung 60-40. Ito rin kasi yung tingin nung ilang mga senators na baka kung magkakaroon tayo ng oil exploration, dapat 60-40. Kung hindi Correct. China, tingin nyo ba hindi tayo dehado? Okay na ba tayo sa 60-40? Well, wala tayong magawa because the Constitution allows it. Ang sabi lang ng Constitution, ang gobyerno pwede siya mag-undertake ng exploration, development, and utilization basta ang kumpanya ay 60% Filipino-owned. So kung meron ng 60% Filipino-owned, hindi, wala na tayong magawa because the Constitution allows it. Hindi na pwedeng umakyat muli ang bayan muna doon sa Korte Suprema. So talagang whether or not tama yan o mali, at least Filipino-owned ng 60%, medyo ano na yan, mapanatag tayo ng konti dyan, bantayan na lang natin yung Filipino-owned company na yan na hindi niya naman tayo lamangan katulad nung Hmm, nangyari na pati income tax niya ay tayo binabayaran pa nagbayad. lang. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.